Seryoso ang anyo ni Renzo sa kabila ng malakas at nakakaindak na tugtog. Napaangat lang ang tingin niya sa basong nakatapat sa kanya. Congratulations, Renz! We just heard nakakuha ng recognition overseas ang kumpanya mo! Kinuha ng binata ang baso ng alak at ipinagdikit sa kaharap na kaibigan. Itunuwid din ang likod ng sumandal. One of the world's best banks! Patuloy ng kaibigan na si Luis. Hindi ko dapat pabayaan ang magandang run ng bangko, lalo na't ako na ang nakaupo bilang CEO. Pagtukoy ni Renzo sa Razon Bank. Kumusta nga pala si Tito Dennis? Tanong ng isa. Nasa ospital pa rin ba siya? Lumampas ang tingin ng binata. Natahimik naman ang kanilang mesa. Noong nakaraang linggo lang ay isinugod ang kanyang ama sa ospital sa pananakit ng dibdib. Kinalaunan ay nalaman nila ang pagbabara ng mga ugat sa puso nito. Kaya kahit gusto niyang i-celebrate ang tagumpay ng kumpanya, ay hindi siya lubusang maging masaya. Nasa maganda siyang ospital, for sure gagaling siya. Sigurado niyang wika. Hinawakan siya sa isang balikat ni Luis. Tama, nasa isang private hospital si Tito. Naroon ang magagaling na doktor at yung nag-top-notcher sa medical board exam. What's her name again? Yeah, right. Siya rin yung may mataas na IQ sa batch nila ng brother ko. Segundo ng isa pa. Tinungga ni Renzo ang alak. Nang ibaba ang baso, ay hinagod ang sulok ng labi. That was a huge compliment. Asahan ko na magiging mabuti ang lagay ng daddy ko sa ospital na yon kung nasan siya. Kahit papaano ay nabawasan ang pag-aalala niya. Nang maalala muli ang ama ay tumayo na siya. I'm going. Bibisitahin ko si dad tonight. Go ahead! Pakikamusta na lang kami kay Tito, Renz. Bilin ng mga kaibigan. Tuluyan ang lumabas ng bar ang binata. Sumakay sa kotse at nagtungo sa isang pribadong ospital. Halos 12 hours din ang naging operation natin, doktora. Magkapanunod sina Cecilia at Flor na lumabas ng locker room matapos ang mahabang operasyon. Hinawakan ng dalaga ang nangawit na balikat. Magpasalamat tayo kahit na complex at challenging ang surgery, successful pa rin ang multi-organ transplant. May bagong buhay na madadagdagan at gagaan. Dugtong ni Cecilia. Sa bagay, naging madali ang lahat dahil kasama namin sa team ang pinakabata at isa sa pinakamahusay na surgeon ng bansa. Nakangiting puri sa kanya ng kaibigan. Ano ka ba? Nagtulungan tayong lahat para sa operasyon na yun. Para yun sa mga pasyente natin dito sa ospital. Magkasabay silang lumabas sa automatic sliding glass door nang magbukas iyon. Inilagay ni Cecilia ang mga kamay sa parehong bulsa ng kulay asul na uniforme. Anong oras na ba? Hindi ba sabi mo kukunin mo ang shift ko? Lambing ni Flor nang hawakan siya sa braso. Napangiti naman siya. Kaya nga, anong oras na nandito ka pa? Alam mo naman, sasalubungin ko sa airport ang boyfriend kong Afam. Sa tono ng kaibigan ay tila nang iinggit pa. Oo na, sige na. Ako nang bahala sa shift mo. Salamat, doktora! Kita tayo bukas! Masaya itong umalis. Si Cecilia naman ay huminto sa paglalakad. Tinanaw ang mahaba at abalang hallway. Ito lang naman ang tanging pangarap niya. Ang maging doktor tulad ng ama't ina. Ang magserbisyo sa mga may dinaramdam at tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Wala na siyang ibang buhay kung hindi ang ospital. Ang magligtas ng buhay ng iba, ang buhay niya. Maliit siyang ngumiti. Tinungo ang doctor's lounge. Diretso siya sa silya kaharap ng mesa. Itinaas niya ang mga paa. Thank you, Lord! Napahinga si Cecilia nang makaramdam ng ginhawa. Komportable siya habang nakahubad ang suot na sapatos at nakasandal. Parang unang beses sa buhay niyang makaupo sa silya pagkatapos ng halos magdamag at buong araw na trabaho. Sa parking lot ay huminto ang kotse ni Renzo. Nang makalapit sa entrada ng ospital ay bumati ang gwardya. Magandang gabi ho, sir! Maliit siyang tumango bago pumasok sa loob.
Doktora! Agad na napalingon si Cecilia sa sumilip sa nakabukas na pinto. Hinihingal lang nurse na naroon. Code blue po! VIP floor! Mabilis siyang kumilos at tumindig. Naalala ang matandang pasyente na naroon. Nauna nang tumakbo ang nurse kaya nagmadali siyang sumunod. Nakatingin ang mga tao na nasa hallway sa doktorang tumatakbo na halos hindi nakasuot ang sapatos. Patuloy si Cecilia kahit ramdam ang panghihina at panginginig ng mga binti, hanggang sa mapatid siya sa sintas na suot na sapatos. Nanlalaki ang mga mata niya nang madapa at mapunta sa sahig. Napapikit siya sandali bago napakunot noo nang marinig ang maliit na pagtawa sa likuran. Itinaas niya ang muka at lumingon. Naroon ang isang lalaki. Pilit nito ang pagpormal kahit kitang-kita pa rin sa labi ang pinipigilang ngiti. Nahuli mo ba? Birong tanong nito nang humakbang. Bago pa makalapit ang estranghero ay tumayo na si Cecilia. Hinila ang suot na uniforme. Sandali niyang binalingan ng lalaki bago muling tumalikod. Pigil niya ang pag-iika-ika bago napapikit sa hiya. Kinontrol naman ni Renzo ang pagtawa. Tinanaw niya ang babae na tuluyang nakasakay sa elevator. Don't play around next time! She's cute but clumsy. Mahinang naidugtong ng binata bago sumunod sa tapat ng elevator. Hindi pa man nakakarating sa kwarto si Renzo ng ama ay nakasalubong na niya ang umiiyak na ina. Mom! Renzo! Umiiyak na niyakap ni Hilda ang anak. Tensyonadong sinulyapan ng binata ang pinto ng kwarto kung nasaan ang kanyang ama. Naroon ang mga doktor at nurse sa loob ng salamin. What is happening? Tanong niya nang magkalas sila. Anong nangyari kay Dad? He's having a heart attack. What? Hindi ba magaling naman ang mga doktor dito? Sinubukan niya pang maging kalmado kahit nilalamon ng pag-aalala. Oo, naroon na ang mga doktor ng daddy mo sa loob. Magkapanunod silang tumindig ng nag-aalalang ina. Nang makalipas ang ilang minuto, ay may lumabas na doktor mula sa kwarto ng ama. How's Dad? Tanong agad ni Renzo. The patient is stable now. Napahinga naman silang mag-ina. Thank you, Doc. I'm Dr. Garcia, cardiologist. Ako ang unang nag-respond kay Mr. Razon, but Dr. Melendez saved him. Paliwanag ng lalaking doktor. Kung hindi dahil sa expertise at courage niya, I'm afraid we're at risk of losing the patient. Napaiyak naman si Hilda sa narinig sa doktor na agad na hinawakan ng binata ang kamay. Pakihintay na lang si Dr. Melendez. Palabas na rin siya. Please excuse me. Umalis na ang doktor. Ang mag-ina naman ni Renzo ay lumapit sa pinto ng kwarto. Naroon ang mga nurse pero agad niyang hinahanap ang doktora na nagligtas ng buhay ng kanyang ama. Huminto ang tingin niya sa isang babaeng nakasuot ng asul na uniforme. Kumarap ang mga mata niya. No way. Hirap niyang sambit. She can't be. Pailing-iling niyang dagdag ng umatras. Nandiyan na si doktora, anak. Naunang ina na maglakad. Siya ay tila ayaw gumalaw ang mga paa. Nakatitig si Cecilia sa hawak na patient board nang lumabas sa kwarto nang kanina lang ay inaatake na pasyente. Nauna na sa paglabas ang mga nurse sa kanya. Doktora? Napataas ang tingin niya nang lapitan ng ginang. Iniabot niya ang kamay dito. Doktora Cecilia Melendez ho, attending physician ni Mr. Razon. Kamusta po ang asawa ko? Tanong nito nang magbitiw sila. Ibinaba niya ang hawak. Maliit na ngumiti. Stable na ho si Mr. Razon, pero under monitoring pa rin ho siya. Napatingin siya sa kamay na kinuha nito. Thank you. Maraming salamat sa inyo, doktora. Wala hong anuman. Lumingon ang ginang. Anak! Andito na si doktora! Sinundan niya ang tingin iyon. At naroon ang isang lalaki na nakayuko. Renzo!
Halika, magpasalamat ka kay Doktora Cecilia. Hinila nito ang binata na napipilitan itaas ang muka. Maliit ang pagngisi ni Cecilia nang magtama ang mga mata nila ng kaharap. Hello, Doktora. Alangan nitong bati. Siya ang anak ninyo, Mrs. Razon? Tanong niya habang ang atensyon pa rin ay sa lalaking hindi masalubong ang mga mata niya. Yes, Doktora. Magkakilala ba kayo? Ngumiti siya sa ginang nang bumaling dito. Oho, talaga? Namamanghang tanong ni Hilda. Kanina lang ho sa hallway. Simulang kwento ng doktora nang balikan muli ang anak nito. Sa pagmamadali ko ho makapunta rito dahil emergency, nadapa ako. At imbis ho na tulungan, tinawanan niya lang ako. Kaswal na patuloy ni Cecilia. Renzo! Nakataas ang magkabilang kilay ni Hilda na may bahid na hiya ng sudyapan ng anak na nakapikit na lang. Mauna na ho ako, Mrs. Razon. Formal na paalam ni Cecilia. Sinundan ni Renzo ng tingin ng doktorang naglakad paalis. Naalala niya ang pagkakadapa nito nang hampasin siya ng ina sa braso. Talagang tumawa ka lang? Wala siyang maisagot habang hindi inaalis ang atensyon sa doktora. Wala ka bang modong bata ka? Isang doktorang nagkukumahog para lang mailigtas ang daddy mo. Paano ko malalaman na siya yung doktor ni Dad? Inosenteng putol niya sa ina ng balingan nito. Kahit na! You should be nice to everyone! Giit nito. Okay, I'm sorry. Ayusin mo yan. Manghingi ka ng tawad kay doktora. Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Baka sa inasal mo, magpapalit siya bilang doktor ng daddy mo. Napahinga na lang si Renzo nang pumasok ang ina sa kwarto ng ama. Kasalukuyang binibendahan ng kapwa-doktor ni Cecilia na si Richard ang kamay niya. You've sprained your left wrist. I advise na huwag ka na munang mag-proceed ng mga operation for the meantime. Salamat, Doc. Tumango siya bago bumaba sa kama. Ano ba nangyari dyan? Malinaw na bumalik sa alaala niya ang pagkakadapa sa hallway. Ganoon na rin ang anak ng pasyente na tinawanan lang siya. Magpahinga ka na muna, ha? Bilin ni Richard. Yes, Doc. Alangan ang ngiti ni Renzo nang salubungin ng nurse sa hallway. Nurse? Nasa orthopedic Dr. clinic po. Melendez. Orthopedic clinic? Diretso lang po tapos kaliwa. Ngumiti siya sa nurse. Thank you. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad sa walang katao-tao na hallway. Napako ang mga paa ng binata nang matanaw ang hinahanap na doktora. Ang tingin nito ay nasa bandang palapulsuhan. Bago pa ito magtaas ng tingin ay tumalikod na siya. Kunwaring nagbabasa sa bulletin board na naroon. Bigla siyang dinapuan ng kaba. Dire-diretso sa paglalakad si Cecilia. Nilampasan ng lalaking nakatalikod ng kusang mapahinto. Kaswal siyang humarap muli. At sa muling paglinga ng anak ng pasyente ay nakita siya nito. Doktora Melendez, nandyan ka pala. Rinig niya ang tensyon kahit kaswal ang tono na iyon. Let me introduce myself formally. I'm Renzo Marco Razon. Kumpiyansa nitong itinaas ang palad. Seryosong bumaba naman ang tingin doon ni Cecilia bago muli itong binalingan. Ang kamay na hindi niya iniabot ay pinamulsa ng kaharap. Doktora Melendez, right? One of the top doctors here in the country. Mr. Razon, kung hindi naman importante ang sasabihin mo, please excuse me. Akma siyang tatalikod nang pigilan ito sa kamay. Agad siyang napangiwi. I'm sorry. Bulalas ni Renzo nang marahan na bitawan ang palapulsuhan niyang may benda. Magkahalo ang pag-aalala at takot na sinalubong nito ang mga mata niya. Nakuha mo ba yan nung... Oo. Mabilis na awat ni Cecilia. Nung nadapa ako at tumawa ka lang. Dugtong niya. About that, I'm really sorry. Nagkamali ako. Gumagana na ba yung brain cells mo ngayon, Mr. Razon? Nakahalukip-kip niyang tanong. Itinaas ng binata ang dalawang kamay. Come on, huwag ka nang magalit.
At anong gusto mo? Matuwa ko sa harapan mo? Sarkastiko niyang sagot bago tumalikod at umalis. Doktora! Tawag ni Renzo na nahagod ang batok pero tuloy-tuloy ito sa paglalakad. Kinaumagahan ay kasabay ni Cecilia na naglalakad si Flor sa lobby ng ospital. Ang sama pala talaga ng ugali ng lalaking yun. Komento nito matapos niyang ikwento ang nangyari. Sinabi mo pa. Pero di ba anak siya ni Mr. Razon? Baka siya yung bunso ng mga Razon na nagmana ng bangko nila. Bumagal ang hakbang nila nang makarating sa nurse station. Nakapalibot doon ng mga nurse. Anong meron? Takang tanong ni Flor sa mga ito. Nang tumabi ang mga ito ay agad na napakunot noo si Cecilia. Tila isang eksena sa pelikula ang parating na si Renzo. Suot ang suit at hawak ang pumpon ng pulang rosas. For you. Inaabot nito sa kanya nang makalapit. Narinig niya ang mga kinilig na nurse sa paligid. Ganoon na rin kay Flor na tila naglaho bigla ang galit sa binata. Sweet naman pala si Mr. Razon. Bawi nito. Peke ang ngiti niya nang kunin ng bulaklak at kamay ni Renzo bago hinila. Halika nga rito. Napangiti naman si Renzo. Nang makalabas ng ospital ay basta idinikit sa dibdib niya pabalik ng doktora ang bulaklak bago siya padabog na binitawan. Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Impit ang yamot ni Cecilia. I'm just showing you how apologetic I am. Hindi mo yan kailangan gawin. Baka kung anong isipin ng mga nandito sa ospital. At ano naman ang iisipin nila? Nagtataka siyang napaatras nang lumapit sa kanya ang binatang may pilyong ngiti. Kaswal itong huminto. I heard you're single naman. Ano naman ngayon sa'yo? Well, doktora, huwag ka muna mag-feeling na nililigawan kita. It's too early. Inis na napangiti si Cecilia. Kung noong nakaraan ay halos hindi makatingin ang binata sa kanya, ngayon ay hindi niya alam kung saan ito nangunguha ng lakas ng loob. I just wanna say sorry about what happened. Kung hindi mo pa ako patatawarin, araw-araw kitang pupuntahan to give you a bouquet of flowers. Nangaasar na litanya nito. Agad niyang nilapitan si Renzo. Huwag mong subukan. Inilapit nito ang muka sa kanya kaya siya natigilan. Now, if you don't want that, please accept my apologies. Huwag na huwag kang magkakamaling buwisitin ng trabaho ko rito. Banta ni Cecilia sa binata. Inis siyang tumayo at pumasok ng ospital. Napangiti si Renzo habang tinatanaw ang nagagalit na doktora. How can she be so cute and beautiful at the same time? Ania. Good morning, Doktora Melendez. Napapikit si Cecilia nang marinig si Renzo nang dumaan siya sa hallway. Nakangiti itong humarang habang may daladalang bulaklak. Sinabi ko na, di ba? I know, but I won't get tired of asking for your forgiveness. Tinignan niya ito pailalim. Nandiri ang itsura niya nang magpaganda pa ito ng mga mata. May ilang araw nang walang sawang nagpupunta ang binata sa kanya para magbigay ng bulaklak, na kahit hindi niya kunin ay ipinapadala nito sa kanyang opisina. Ang iba nga doon ay lantana. Nagsasayang ka lang ng oras. Of course not. Awat nito. Gaano ba kahalaga na mapatawad kita? You saved my dad's life. At hindi pagsasayang ng oras na makita ka at mapatawad mo. Bumuntong hininga si Cecilia. Trabaho ko ang gawin ng lahat para sa pasyente, Mr. Razon. I still owe you. Kung papatawarin pa kita, hindi mo na ako guguluhin? Tanong niya. Nag-isip ito sa harapan niya kaya nagmamadali siyang kumuha ng bulaklak na hawak nito. You're forgiven, Mr. Razon. Please, leave me alone. Dagdag niya at umalis na. Hating gabi na nang lumabas si Cecilia sa ospital matapos ang shift. Kasalukuyan niyang hinihintay ang binuk na kotse nang may dumaan na motor. Huminto iyon sa harap niya. Miss, sakay na! Nakangiting nito. Amoy pa niya ang alak nito. Akma siyang aalis nang pigilan nito sa braso. Bitawan mo nga ako! Pilit niyang inigkas iyon,
pero mas lalo lang humigpit ang hawak nito sa kanya. Natigilan sila pareho nang may humawak sa kamay ng lalaki. Magkapanunod silang lumingon at naroon si Renzo. Bumaling ito sa lalaking nakasakay sa motor. Ano bang problema mo? Hindi na naituloy nito ang pagtindig dahil sinuntok na ito ng binata. Mr. Razon! Sigaw ni Cecilia. Pinigilan niya itong lumapit sa lalaking natumba kasama ang motor. Tama na! Nang lingay niya ito ay nagtagpo ang mga mata nila. Are you okay? Tumango naman siya bago dahan-dahang bumitaw dito. Sa police station, magkatabi sina Cecilia at Renzo. Kaharap nila ang driver ng motor matapos itong i-report ng binata. Kakasuhan ko yung mayabang na lalaki na yan! Reklamo nito habang hawak ang ilong na may dugo. Go ahead! Walang kabang sagot ni Renzo. Nakangisi itong tumango-tango. Tingnan natin ang yabang mo kapag nasampahan kita ng kaso. Kung kakasuhan mo siya, kakasuhan din kita. Seryosong sagot niya na ikinalungon ni Renzo sa kanya. Kakasuhan kita ng physical harassment. Patuloy ng doktora na nakapagpatahimik sa estranghero. Nagmadali si Cecilia palabas ng presinto pagkatapos nyon. Dr. Melendez! Rinig niya ang boses na ni Renzo pero hindi siya lumingon. Hanggang sa humarang ito sa harap niya. Nakita mo 'di ba? Maraming mga bastos ngayon. Ihahatid na kita. Hindi na. Seryosong nakatingin lang ito sa kanya nang buksan ang pinto ng kotse sa tapat niya. It would be a relief kung alam kong makakauwi ka ng ligtas. Mr. Razon, this is the first and the last time, okay? Aniya nang itaas ang hintuturo bago sumakay. Sandaling sinulyapan ni Renzo ang tahimik na katabi sa passenger seat habang nagmamaneho. Hindi ka ba nasaktan kanina? Tanong niya. Ayos lang ako. Ni hindi siya nito nilingon. Doktora! Pwede mo nang ihinto. Tumalima naman ang binata. Inalis ni Cecilia ang seatbelt bago binuksan ang pinto. Salamat, Mr. Razon. Napatingin siya nang hawakan nito sa kamay. Marahan niya itong nilingon. I know, hindi mo ako mapapatawad. Yun ba? Sige, para matapos na to, totoong pinapatawad na kita. Niligtas mo ako at niligtas din kita sa tangkang pagkaso sa'yo. Quits na tayo. Iniwas niya ang braso at tuluyang bumaba ng sasakyan. Nang maiwan si Renzo sa kotse, ay sinilip niya sa ibinabang bintana ang palayong doktora. Doesn't she find me attractive? Hindi niya ba ako magugustuhan? Anyway, whether she likes me or not, I already like her. Nakangiti niyang dugtong bago ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Naglalakad si Cecilia kinaumagahan sa abalang pasilyo. Kasunod niya si Flor. Ano bang ayaw mo kay Mr. Razon? Anong ayaw? Takang tanong niya. Pilit itong sumabay sa kanya. Kitang-kita naman. Gusto niyang mapalapit sa'yo. Hindi naman mag-uubos ng bulaklak sa flower shop yung tao para lang sa wala. Nanatili ang atensyon niya sa hawak na patient board. Hanggang sa pagtaas ng tingin ay makita ang tinutukoy nito. Natigilan siya sa paghakbang. Naroon si Renzo. Tulak-tulak ng may kabilisan ang wheelchair, sakay ang isang batang lalaking bakas ang tuwa. Tila nakikipaglaro ang binata rito. Naaantig siyang napangiti ng pagmasdan ang mukha nito. Hanggang sa mapatingin ito sa kanya. Nasapo nila ang bibig ng sa muling pagtulak ng binata ng wheelchair ay dumapilas ang paa nito at tuluyang sumayad ang likod at madulas sa sahig. Natahimik ang mga nasa hallway. Habang ang bata ay nanatili sa wheelchair at nakalingon kay Renzo. Kuya, ayos lang po kayo? Nagmamadaling lumapit sina Cecilia at Flor sa mga ito. Ayos ka lang? Tanong niya sa bata. Opo, doktora, pero si kuya po parang hindi. Bumaba siya sa tapat nito. Ayos ka lang, Mr. Razon? Itinaas nito ang muka, astuwang ngumiti. Mukhang quits na talaga tayo. Halika na nga.
Aniya nang alalayan itong tumayo. Sinulyapan ni Cecilia ang batang lalaking nakatingala sa kanila. Ako nang bahala magdala sa kanya sa child's ward, doktora. Presenta ni Flor na itinulak na ang wheelchair paalis. Sigurado kang ayos ka lang? Binalingan niya ang binata. Oo, maiwan na kita. Doktora Melendez. Sinulyapan niya ang kamay nitong nasa braso niya. Hindi pala ako ayos. Masakit to. Para itong batang nakangiwi at itinuro ang brasong may gasgas. Pwede mo ba akong gamutin? Nagpaganda pa ito ng mga mata bago siya iginiya na maglakad. Sa isang ward ay nakasandal sa kama si Renzo. Napatingin siya sa doktora na hinawi ang kortina. Kinabahan siyang napalunok nang makita ang itinaas nitong injection. Teka, doktora! Kaswal siyang sinulyapan ni Cecilia. Bakit kailangan yan? Nagkaroon ka ng sugat dahil sa wheelchair. Kailangan mo ng anti-tetanus shot. Mabilis na bumaba ng kama si Renzo. Nang pigilan niya dahilan para maging isang dangkal ang layo ng pagitan nila habang magkadugtong ang tingin. Pwede ba akong humingi ng pabor? Will you let me see you every day? Patuloy ng seryosong binata. Doktora, nasaan ang pasyente? Hindi na nagawang magreklamo ni Renzo nang mabilis na iturok ng doktora sa braso niya ang karayom. Mabilis na itinuwid ni Cecilia ang likod nang pumasok sa klinik si Richard. Formal siyang humarap sa kapwa-doktor. Doc, pakicheck naman ang spinal cord niya. Mabilis niyang wika. Tatawagin ko rin ang neurologist natin para tignan siya sa ulo dahil parang lumuwang ang tornilyo niya. Kaswal na dagdag ng doktorang seryoso ang anyo bago nagpaalam. Excuse me. Nagmamadaling lumabas si Cecilia ng klinik. Rinig niya ang pagtunog ng suot na relo. Agad niyang tinignan iyon at pataas ng pataas ang pintig ng kanyang puso. Okay, breathe in, breathe out. Pakalma niya sa sarili. Sinubukan pa niyang paaliwasin ang muka. Bumagal naman ang tunog na iyon hanggang nang ibaba niya ay muling tumunog. Buwisit! Nagmamadali siyang naglakad paalis. Maliit na nilinga ni Renzo ang lalaking doktor sa likuran nang maramdaman ang bigat ng kamay nito sa balikat niya. Wala akong injury pero sa ginagawa mo baka magkaroon. Aniya. Seryoso siyang tinignan nito. Ikaw yung lalaking lagi nagbibigay ng bulaklak kay Doktora Melendez, tama? Renzo Razon ang pangalan ko, Dok. Sarkastikong sagot niya. Stop playing around, Mr. Razon. Anito nang humarap. Mas lalong naging sarkastiko ang ngiti ng binata. You sound like her boyfriend, but I know that's not the case, so stop being territorial. Matatag na tugon ni Renzo bago ito iniwan. Malayo ang tingin ni Cecilia habang nasa loob ng cafeteria nang may maupo sa kaharap niyang silya. Kamusta ang pasyente mo, Doc? Tanong niya. Si Mr. Razon ba? Tumango naman siya. Intact pa ba ang 206 human bones niya? Yung optic nerve, hindi ba naapektuhan? Biro niyang dugtong. I can't blame you kung naiinis ka sa tuwing makikita siya. Seryosong sagot ni Richard na nagpakawala ng ngiti sa labi niya, na hindi niya namalayan na iyon ang kurba. He looks arrogant and doesn't know anything. Dire-diretsyong dagdag nito. Ginugulo ka pa rin ba niya? Hindi naman. Maikli niyang sagot nang kunwaring tumingin sa kape na nasa harapan niya. Sabay tayo umuwi mamaya? Doon umangat muli ang tingin ni Cecilia. For him to stop pursuing you. Pwede mong sabihin sa kanya ang kahit ano na tungkol sa atin. Maliit siyang ngumiti. Salamat, Dr. Richard. Pero hindi ko kailangang magsinungaling. I can manage him. So, you enjoy him being around? Putol nito sa kanya. Nakangisi itong tumindig at iniwan siya sa mesa. Isang beses kumatok si Cecilia sa kwarto ng pasyente bago pumasok. Naabutan niya ang ginang sa loob. Magandang gabi ho. Mag-rounds lang ho. Aniya.
Pagkatapos sandaling sulyapan ang pasyente, ay itinuon na niya ang atensyon sa patient's chart. "Kamusta ang asawa ko, doktora?" Magalang na usisa ni Hilda. Pinalingan niya ito. "Currently stable na po ang kondisyon niya, but we're monitoring him closely. May nakita ho kaming maliit na pagbabago, at sa tingin namin kailangan namin i-modify ang treatment plan niya." "Magiging maayos naman ba siya?" "Oho, huwag kayo mag-alala. Gagawin namin lahat ng makakaya namin para kay Mr. Razon." Magkapanunod na nilingon nila ang bumukas na pinto. Sandaling nagtama ang mga mata ni na Cecilia at Renzo. Una itong umiwas at lumapit sa ina. "Mauna na ho ako, Mrs. Razon." Paalam niya bago lumabas. Isang sulyap ang ginawa ng binata sa doktorang umalis. "Naayos mo na ba ang problema mo kay Doktora Melendez?" Nilinga ni Razon ang ina. "Of course, Mom. Tingin ko naman, she genuinely forgave me." "Mabuti naman kung ganun." Nilapitan niya ang ama. "Kamusta si Dad?" "Under observation pa rin siya." "Renz!" Napatingin si Renzo sa makakasalubong sa hallway nang makalabas ng kwarto ng ama. "What are you doing here?" Takang tanong niya nang makalapit ang dating nobya. "Hindi ba nasa Canada ka?" "I received a call from Uncle, who you know is the chief of the hospital. They offered me the position of chief surgical officer, so I got the opportunity to come here and serve here." "Oh, okay. Good for you." "I miss you!" Natigilan ng binata nang yakapin ito. Automatikong napahinto sa paglalakad si Cecilia nang makita sa hallway ang mga ito. Nang magtama ang mga mata nila ni Renzo, ay hindi niya alam kung saan ibabaling ang katawan. Mabilis niyang itinuon ang tingin sa hawak na medical board at marahang umatras pabalik sa palikong pasilyo. Bumitaw si Renzo sa dating nobya. "I have to go." "Sandali!" Pinigilan siya ni Bea. "Kamusta nga pala si Tito Dennis?" "He's under observation. The doctors here are taking care of him." "You must be really worried." Tumango naman siya. "If you need someone to talk to, I'm here, Renz." Nang matigilan ang kaharap ay naalala ni Renzo ang 2 taong nakalipas, kung paano ito umalis para manirahan sa ibang bansa. "We can make things out for us now." Marahan na inalis ni Renzo ang kamay ng dating nobya. "I have to be honest. I've found someone else. I'm sorry, Bea." Tumalikod na siya. Nakaharap si Cecilia sa tapat ng nakasaradong elevator. Halos siya lang ang naroon. At sa tahimik ng paligid ay mas lalo niyang naramdaman ang tila lungkot sa puso. Nang sumagi sa isip niya ang eksena kanina kung saan nakita niya si Renzo at ang bagong executive officer ng ospital, ang matatamis na ngiti ng mga ito, isang malalim na hininga ang ginawa niya. "Huwag mo na silang pansinin, Dr. Cecil." Kausap niya sa sarili. "Is that how you're really going to deal with it?" Marahan niyang binalingan ang boses na iyon. Naroon si Renzo sa likod niya. "And why are you here?" Patuloy nitong tanong habang kaswal na nakapamulsa at palapit sa kanya. Siya naman ay kinakabahan na umatras. Mabilis na pinindot ng binatang hindi naaalis ang mga mata sa kanya ang button ng elevator na nagbukas. Pinindot din agad nito nang makapasok sila sa loob. Sa kakaatras ay mapapasandal na si Cecil sa sulok ng elevator nang kabigin ni Renzo ang likod ng kanyang bewang. Napatingala siya rito. "Why aren't you answering? May tinataguan ka ba?" Dagdag ng binata. Wala." Naging malikot ang mga mata niya. "She's Bea Garrido." "Hindi ko tinatanong." "But you want to know." Putol nito sa kanya. "Okay, Mr. Razon. As a doctor working in this hospital, gusto ko lang i-remind ng lahat na we should behave professional. Just because it's late at night and the hallway's empty doesn't mean that we can do whatever we want." Walang emosyon niyang paliwanag. Nakita niya ang pagtawa ni Renzo. "Anong nakakatawa sa sinabi ko, Mr. Razon?" Seryoso niyang tanong. "Ikaw, Cecilia." "Ako?" "Ang dami mo pang sinabi.
You can just tell me straight kung nagsiselos ka. Ano? Siya ang hilaw na tumawa habang hindi makapaniwala ang anyo. Ako? Yes, you. Napasinghap siya nang mas lumapit pa ito sa kanya habang hindi naaalis sa likod niya ang palad nito. Bea is my ex-girlfriend. She wants me back, but I was honest with her. I told her I'm into someone else. Duktong nito. Maliit na kumisap ang mga mata ni Cecilia. And I'm staring straight into her eyes right now. Naging seryoso ang tono ni Renzo at masuyo ang anyo. Nang sandaling iyon ay halos mabingi si Cecilia sa pintig ng puso. Pero may nagsabi na layuan kita, but he won't stop me, lalo na kung sasabihin mo na pareho tayo ng nararamdaman. Pareho nilang sinusundan ang galaw ng kanilang mga mata. Nang walang marinig si Renzo sa kaharap ay marahan niyang inalis ang kamay sa likod nito. Kasabay niyon ang pagtunog ng elevator. Akma na siyang tatalikod nang bumaba ang mga mata sa kamay na hinawakan ni Cecilia. Umangat ang tingin niya rito. Hanggang sa muling nagsarado ang pinto ng elevator. Sa pagharap ng binata ay agad niya itong hinawakan sa magkabilang pisngi at siniil ng halik sa labi. At sapat na ang halik na iyon para maging sagot sa lungkot at bigat sa puso ni Cecilia. Marahan itong lumayo sa kanya. Hinaplos-haplos ang kanyang pisngi. You're mine now, okay? Maliit siyang ngumiti. Maingat naman siya nitong niyakap. Nasa labas ng ospital si Renzo nang magdilim. Naroon siya sa tapat ng kotse habang nakangiti. Hindi maalis sa isip niya ang pagdidikit ng labi nila ng doktora. Hindi siya kailanman naging masaya noon dahil lang sa isang halik. Pero hindi ngayon. Para siyang naglalakad sa ulap. Nang mapatingin sa palabas ng ospital ay mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Nang makita ang babaeng mabilis na napalapit sa puso niya. Tapos na shift mo? Tanong niya nang lapitan nito. Tumango naman ito. Binuksan ng binata ang pinto ng kotse. Sa isang restaurant sila magkaharap na umupo para maghapunan. Napatingin si Cecilia kay Renzo na inaasikaso siya sa pagkain. Aksidenteng nasalubong nito ang mga mata niya. Agad siyang umiwas ng tingin. Napangiti naman ang binata. Bakit? Hindi lang ako makapaniwala, sagot niya. Inabot nito ang kamay niya. Ako rin, Cecilia. And don't worry, we can get to know each other day by day. Pero para sa akin, alam kong kilala na kita. Tinignan niya ito. You're a devoted doctor who's willing to get down on the floor just to save a precious life. That's why I admire you. Dagdag pa nito na tila humaplos sa puso niya. How about me? Tanong ni Renzo. Ikaw? Oo, wala kang maisip? Nagtatampong tanong nito. Baka sa orthopedic na doctor na yon may maisip ka. Mabuti kang anak. Putol niya na ikinatigil nito. Nakikita ko na mabuti kang anak. Hindi ka naman paulit-ulit na manghihingi ng tawad sa akin kung hindi mo alam ang halaga ng umamin sa pagkakamali at kung paano magpakumbaba. At siguradong dahil maayos ka nilang napalaki at naging mabuti kang anak. Maliit ang naging ngiti ni Renzo. Wala pang nakapagsabi ng ganoon sa kanya. Pinagkatitigan niya ang doktora na ilang linggo niya palang nakasama ay para namang buong buhay na siyang kilala. Magandang umaga! Nakangiti si Cecilia habang binabati ang ilang nakakasalubong na pasyente. Magaan ang pakiramdam niya pati na rin ang puso. Sa glass wall ay natanaw niya si Renzo na papasok ng ospital. Habang pinagmamasdan nito ay hindi niya pa rin mapaniwalaan na mapapalitan ng pagmamahal ang pagtingin niya rito. Hanggang sa tumunog ang cellphone na naroon sa bulsa ng kanyang suot na coat. Agad niya iyon kinuha at sinagot. Doktora! Si Mr. Razon po! Naglinya ang noo ng binata. We managed to revive him after he went into another cardiac arrest. Siyang nilampasan. Salamat po, Doktora, pero nakausap ko si Doktora Bea.
Sinabi niya Sa na tapat pwedeng ng dalhin sa pinto ibang ay bansa ang naabutan ni asawa Renzo ko. ang ina na umiiyak. Nagbaling ito Automatiko sa anak niya itong niyakap. at tinanaw Maraming ang ospital loob ang ng mas kwarto makakatulong ng sa ama. daddy mo roon. Naroon si Cecilia Apura at ilan ng pang ginang. doktor. Mahigpit niyang niyapos ang ina. Lumipas ang minuto nang lumabas ang doktora. Kamusta po ang asawa ko? Sinulya pa ni Cecilia si Renzo bago muling binalikan ang tingin ng naiiyak na ginang. Tama po kayo. Sang-ayon ni Cecilia na ikinalingon ni Renzo sa kanya. Mas advanced ang treatment sa abroad. Marami rin magagaling na mga doktor. Mas makakatulong ho yun sa pasyente. Formal niyang patuloy. Muling binalingan ni Hilda ang anak. Then, we'll go anak. Ayusin na natin lahat ng kailangan para madala na natin ang daddy mo sa Amerika. Kung maayos niyo ho ang lahat ng kailangan at stable na ang kondisyon ni Mr. Razon, pipirmahan ko po agad ang clearance niya para makapagbiyahe siya abroad. Maraming salamat, doktora. Hindi siya makangiti nang umalis ang mag-ina sa harapan niya. Hanggang sa matagpuan ni Cecilia ang sarili na nakaupo sa sahig at nakasandal sa dingding ng madilim na hallway. Maghapon niyang halos hindi nakita si Renzo dahil sa pagiging abala nito sa pag-aayos ng mga dokumento para madala sa ibang bansa ang ama nito. Isang buntong hininga ang ginawa niya hanggang sa may tumabi sa kanya at nang lingain ay naroon ang binata. You okay? Oo naman, sagot niya nang ituwid ang tingin. Sandali silang natahimik. Kung may kailangan kang tulong para sa medical papers ng dad mo, sabihin mo lang. Thank you. I'll finalize everything we need before we go. Naging mahina ang boses nito na nakapagpakurap sa mga mata niya. Hinawakan ni Renzo ang mga kamay niya. Sinalubong niya naman ang tingin nito. Hindi ko pwedeng hayaan na sila lang ang umalis. Ngumiti siya ng mapait. Alam ko. May hintay mo naman ako, di ba? Hinawakan ni Cecilia ng mahigpit ang kamay nito. Hihintayin kita. Kahit hanggang kailan. Naiiyak niyang sagot. Lumapit ang binata at niyakap siya. Nang hihinayang man siya dahil napakaikli ng panahon na nagkasama sila, naiintindihan niya ang sitwasyon. Isa siyang doktor at alam niya kung gaano kahalaga ang isang buhay. Wala siyang ibang hiling kundi ang mapabuti ang kalagayan ng ama nito. Dumating ang araw ng paglipat ng ama ni Renzo. Isinakay ito sa ambulansya kasama ang asawa, habang silang mga doktor ay inahatid ang mga ito. Nilinga si Cecilia ng binata. Pigil niya ang luha nang ngumiti at tumango. Tumalikod na si Renzo, pero hindi rin nakatiis at bumalik. Napatakip ng bibig ang mga kapwa-doktor ni Cecilia nang yakapin siya ni Renzo. Mahina niya itong tinapik sa likod. Sige na. Humarap ito sa kanya. Sandaling pinag-aralan ang muka niya. Babalik ako. Pangako yan. Isang halik ang binigay nito sa kanyang noo bago tuluyang tumalikod at sumakay ng ambulansya. Nang palayo na iyon ay doon lang tumulo ang luha ni Cecilia. Naiiyak naman siyang hinawakan sa braso ni Flor. Kahit gusto niyang panghawakan ang pangako ni Renzo, walang kasiguraduhan ang ibibigay sa kanila ng panahon habang magkalayo. Maraming pwedeng magbago, pero hindi ang kanyang puso. Makalipas ang ilang buwan, naging regular ang tawagan nila ng binata. Nagiging maayos na ang kondisyon ng ama nito na katatapos lang ang operasyon, na talagang ipinagpapasalamat niya. Hindi niya rin maiwasan ang mangamba sa plano ng pamilya nito na manatili na sa ibang bansa. Hindi niya alam kung ganoon din ang nobyo. Wala itong sinabi sa kanya at wala rin nilinaw. Hanggang sa mabilis lumipas ang isang taon. Hindi na siya natawag sa'yo? Tanong ni Flor. Maliit na umiling si Cecilia bilang sagot. Naku, alam naman natin sa Amerika, madaling makakilala.
May ilang buwan na pala siyang hindi nagpaparamdam sa'yo. Patuloy nito. Isang malalim na hininga ang lihim niyang pinakawalan. Pilit man niyang magpakatatag ay nangingibabaw pa rin ang lungkot sa kanya na baka tuluyan na nga siyang nakalimutan ng binata. Mukhang hindi naman siya nakahanap ng iba at ikaw pa rin. Naguluhan siya sa narinig mula kay Flor, kaya sinundan na lang niya ng tingin kung nasaan ang atensyon nito. Nang magtama ang mga mata nila, nang naroon sa dulo ng pasilyo, ay nanubig agad ang mga mata niya. Renzo? Itinaas nito ang dalawang kamay. Sa sabik ay para siyang batang tumakbo sa hallway. Lumaki ang mga mata ni Cecilia nang matisod siya. At bago pa madapa ay agad na may sumambot sa kanya. Naroon si Renzo. May ngiti. Naiiyak niyang sinundan ang tingin ng bawat galaw ng magagandang mga mata ng binata na muli niyang nasilayan. Marahan siya nitong tinayo. Bumalik ka! Because I'm keeping my promise. Alam kong naghihintay ka. Pinunasan ng binata ang mga luha niya bago sinapo ang isa niyang pisngi. Nagawa ko ng parte ko bilang anak. Now, they want me to be with someone I love. And that's you, Cecilia. Tuwid itong nakatingin sa mga mata niya. Mahal kita. Mahal din kita, Renzo. Ipinaling nito ang mukhang para abutin ang labi niya. Punong-puno ang halik na iyon ng pangungulila at pagmamahal. Narinig na lang nila ang sigawan ng pasyente at mga empleyado ng ospital sa paligid nila. Nakangiti silang naglayo at nagyakap. Nang araw na iyon ay inalok si Cecilia ng kasal ni Renzo na tinanggap niya. Nagtungo sila sa Amerika para bisitahin ang mga magulang nito bago muling bumalik sa Pilipinas para bumuo ng pamilya at patuloy siyang magsilbi bilang isang doktor.